SB, ano ang kaibahan mo? Kasi marami may mga ganitong project, no? Mga LGU na may GOAT development project. Pero alam naman natin na maraming hindi nagsasucceed doon. Ano ang difference ninyo? Dito po kasi talagang nakatutok kami. Mhm. Ako, si Mayor, tsaka si Doc Roland, Mhm. nakatutok kami doon sa GOAT Development Program. Mhm. No, ultimo yung mga personal kong pure breed na lalaking kambing, hindi naman natin dinidisperse. Kinakalat natin yung lahi para makapagpa-upgrade. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, how it works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Dito po, pasok tayo. Ay! Hello po! Eso po. Lagi ko po kayong pinapanood eh. Ay! Sa kasunod, meron po akong bisita, si Sir Buddy po ng agribusiness. Ay, hello po. Patawagan po natin. Sikat po yan, papa-autograph po ako yan. Sir Buddy, dito na po sa akin. Hello, sir. Patapos na rin po kami, agribusiness. Hello po. Yung mouth. Hello, sir. Wala na. Hello po. Grand prize na po. Si Sir Buddy na nga bubunod. Sir Buddy ng agribusiness, Facebook and YouTube. Sir Buddy. Yun. Thank you, Sir Buddy. 220 plus 1. Ay, 200! Matag ba kayo? Asawa mo yan! Congratulations po! Merry Christmas po from SB Country! Ngayon lang din ko ikakain. Naantay ko kayo kanina. Pag hiniram mo yung back ko, tanggalin mo muna yung bulugan mo. Tapos yung mga lumalaki kapunin natin. Para pagdating ng bulugan ko, di kakastahin nyo na lahat. Konsel, paano magkano ba yung kambing nyo pag namatay? Bibilin mo yung Anglo ko 35 mura. Pero hindi ko ibibenta. Walang terms ka na, SB. First pa lang. Kaya masipag-sipag pa, wala pang absent. Ang pesta kasi namin, napupuyat ako lagi sa plaza, walang mag-a-award. Iniiwan ako ng matatanda. Yung mga bata naman, ayaw din. Tapos na-inspire ako, Sir Buddy, dun sa isang farmer. Yung anak niya na dengue. Ang bill sa Jackson, 30,000. O di nagbenta ng kami. Hindi nang utang, hindi nang hingi sa politika. Binenta niya. O di may pambayad siya. Yung isa pa naming successful farmer, pang tuition ng anak niya, baon. Napatapos niya yung mga anak niya sa pagkakambing. Sa kambing lang. Yung sarili mong farm, SB, sa... Garahe lang yung akin. Garahe lang yun. Pinatayuan ko lang ng kambingan sa likod. Tapos, yung mga tao ko kumukuha ng pagkain. Yung kay Doc, nasa bukid. Pero alam daw eh. Kumbaga yung kung ano yung tinuturo namin, first-hand experience. Wow. Ako po yung chairman ng education dito sa bayan, pati ng health, pati ng cooperatives. Sa cooperatives naman, ginawa ko, may ordinance. Gumawa kami ng Cooperative Development Office with Cooperative Development Officer and Cooperative Development Council. We stand alone.
meron ng department head. Si Doc, nagkaroon na ng opisina, Municipal Veterinary Office, department head. For a first class. Kasi, First class ang Con- conception. tsaka tayo ang may pinakamalaking livestock. Meron kami dalawang Poultry and poultry, AAA, dressing plant. Andito. Andito dalawa. Piggeries, poultry. So, livestock kami, agricultural livestock municipality. So, binibigyan ko lang ng dagdag bala yung mga farmers na sayang eh. Pero syempre, hindi naman makakabili ng upgraded na kambing o kaya mahal na kambing. Kung pwede nga lang kapunin lahat ng native eh. Para yung magbubulog yung mga Anglo muna kasi eh. Kasi pag binower natin, mahirapang mga anak yung mga dumalag. Kasi malaking bowl. Katuwa naman ng mga farmers. Kasi mimit ko muna sila sa barangay hall eh. 7 p.m. Tapos bukas, dun bababa si Doc kami. Alam na namin kanino pupunta. Nakatimbre na. Unang experience namin, Doc, naghahabol kami ng mga kambing, nakasoga, nasa kalamansian. Kasi magugulat yung farmer. Oh, nandiyan pala kayo, ana. Yung mga kambing ko nandun sa bukid, Diyos ko. Habol. Kaya sana, maganda yung government interventions sa mga livestock. Lalo na dito, mga backyard racers. May government intervention, support, para mapalago yung industriya. Yan yung potential ng kambing, milk, meat, emergency Milk. funds. Hindi pa na-explore eh. Yung bayan sa Dagupa, Kalasyaw, Pangasinan, magkano ng kambing? 500 per kilo? Lalo na ngayong holidays. Na meat 500. Mataas na. Sabihin nila hindi masarap yung upgraded. Depende sa nagluluto. Oo. Hindi mo nang mahalata yun. Magaling nagluluto mo, magaling. Actually, kahit ano nga eh. Pag sheep and goat, hindi mo makita yung difference. Except oily yung sheep eh. Pero yung taste, the same. The same. Yung ano namin, Doc, na purpurok, magkaroon ng upgraded. Tapos yung mga gusto magpalibreng kasta, pwede naman. Eventually, in 5 years time, kasi investment din eh. Pero syempre, ang daming priority ng farmer. Ano lang to, garahe na dinevelop. Naging farm. Initially, native, Anglo-Nubian muna for upgrading. Then, kung umabot kami ng around mga 75% bloodline na Anglo, doon kami magsasalang ng bower. Oo. Parang three-way cross. SB, dito tayo. Mag-introduction muna tayo. Doc, sama ka na dito, Doc. Sumama ka na dito, Doc. Dito ka na. Kasi lalayas na ako niyan. Guys, kayo ka na dito, Doc. Tayong tatlo na dito. Para ma-introduce na. Okay, so kasama natin si SB Calvin Sardia. SB, ibig sabihin ay Sangguniang Bayan member. bayan. Ito yung municipal councilor. Municipal. Municipal councilor. Dito po yan sa bayan ng Concepcion dito sa Tarlac. At kasama rin natin si Doc. Roland Arcia. Ayan, si Doc Roland. At si Sir Calvin at saka si Doc Roland ay partner. No? Partner in crime. Partner in government service. Partner in government service. Maganda po yung kanilang advocacy kasi bukod sa talagang magkakambing sila ay advocacy nila na palaguin yung mga small farmers Yes. na may mga kambing. Ayan. Puntahan natin yung goats ni Sir Calvin at i-discuss niya sa atin yung programa niya. Sa pagkakambing kasi, sir, ang pinaka-importante yung lalaki. Yung lalaki. Yung babae, native, i-upgrade mo ng... So, mo ng... ang programa nyo ay, of course, because small farmers, hindi naman nila ma-afford Or- yung mamahalin
So, mag-start tayo sa native. Sa native. Ang susi, yung mga lalaki. Ah, Na yan, yung mga native ko dito, andito yung mga lalaki sa loob. Oh, yan. Nakikita natin. Tsaka yung project namin ni Doc, yung pamimigay ng upgraded through LGU, Concepcion Tarlac, through Mayor Noel. Tapos yung akin, yung mga pure Anglo, 5 na yung for ano namin eh, yung panglibreng kasta. Tsaka isang male na sa anin. Tignan po Okay, natin. tignan natin. Ayan. Ito pa yung kanilang program. So, Goat dito- Development Program. Kumakain ng silage yung mga alaga. Ayan, makita natin, ito yung silage. SB, ano ang kaibahan mo? Kasi marami may mga ganitong project, no? Mga LGU na may Goat Development Project. Pero alam naman natin na maraming hindi nag-succeed doon. Ano ang difference ninyo? Dito po kasi talagang nakatutok kami. Ako, si Mayor, tsaka si Doc Roland, nakatutok kami doon sa Goat Development Program. No, ultimo yung mga personal kong pure breed na lalaking kambing, hindi naman natin dinidisperse. Kinakalat natin Hirap-hirap. yung lahi para makapagpa-upgrade. So, ayan yung mga sample, oh. Okay, tingnan natin. Yan yung male, Anglo-Nubian, si Hercules. Yan. Galing kay Doc yan. Ito si Silver. Ito si Silver. May isa pang Silver, nandun na sa Nandun farmer. na. Papasyalan natin. Yung mas malaki kay Silver. Bata pa yan si Silver eh. Mga 1-year-old, 1, 2. Yeah. Tapos, ayun pa, si Pogi. Saan yan? Ito. Male, saan yan? Yeah. Bakit Future bakit back- po kambing ang advocacy ninyo? Actually, bata pa ako, animal lover na ako eh. Lumaki ako ng may mini zoo. Yun, literal, mini zoo. Marami akong aso, isda, ibon, lahat dinaanan ko. Pero ngayong natuto ako sa kambing, mabilis dumami. Tapos mabilis mabenta. Kumakain ako papaitan, pero generally hindi. Pero masarap yung papaitan. Pero pag-alaga namin, Ayaw mo? ayoko. Pag-alaga ko, ayoko. Pero pag di ko alaga, sige, pwede. Tapos yun, first course ko sa college, veterinary medicine. Aha. Kasi ang hirap pala. Oh. So, nag-ship ako ng political science. Then, nag-law ako. Nandito ako ngayon sa politika. So SB lawyer ka? Hindi ako natapos ang law. Hindi mo natapos? Hindi ko natapos. Okay. Then, may kaibigan ako nun, nakatapos ang law, mahilig din sa hayop. Kaso daddy niya judge, lolo niya judge. Alam mo ginawa niya after law school? Nagtayo ng veterinary clinic. Hindi nag-bar exams, nagtayo ng veterinary clinic. Ako naman, sabi ko, being a counselor, Oh. I will continue my advocacy and passion, but through legislative measure, which is to create the Municipal Veterinary Office of Concepcion Tarlac. Kaya yon, para sineparate na sa Municipal Agriculture Office, tapos nagkaroon tayo ng Municipal Veterinarian, si Dr. Roland Arsiga. Anong mo na yun, SB? Legacy na yun. Legacy mo na yun. Talagang nilaban natin yun sa konseho na magkaroon ng Municipal Veterinary Office, veterinarian, funds for vaccine, deworming, antibiotic. Pangarap ko nga, Sir Buddy. Ito pangarap lang naman. Tiwala naman ako, lahat ng pangarap lahat ng tagumpay nag-uumpisa sa pangarap eh. Gusto ko may pet ambulance. Gusto ko may animal hospital. Gusto ko may diagnostic center. Gusto ko may animal treatment and rehabilitation center. Gusto ko kapunin lahat ng stray dogs and neglected dogs and cats. Kapunin talaga. Kasi hindi naman natin mapatay, di ba? Hindi. So kapunin para hindi dumami yung population at hindi makadagdag sa food consumption. So, yun, si Doc, every week nangangapon kami dito ng aso pusa, libre. Nangangapon kami. So, paunti-unti. Tapos, natutuwa din ako sa tupa, mas matibay ang tupa kaysa sa kambing. Yeah. May Dorper. Ito, male Dorper. Pure male Dorper. Galing doon sa kaibigan ko sa Moncada, Cheng Farms. Ito yung male. Mababait. Okay. Mababait itong mga tupa. Tapos yan, silage.
ito darak. Paghapon, darak sila. Silage, tapos mga nangungumpay, damo. Paano nyo ini-educate yung mga ordinary farmers? Mini-meeting namin ni Doc sa barangay. Kwentuhan, di ba? Kwentuhan kasi magkakambing ka eh. Tapos meron pa tayong veterinaryo. Sabi nga ni Doc, from experience. Tapos practice pa. Mini-meeting natin sa barangay, ine-educate natin, tapos pinapatawag natin sa munisipyo. Bago tayo mag-goat dispersal. Para ma-select natin sino ba yung talagang interesado, may hilig. Tapos, nagbi-visit pa kami ni nanunuwag. Nagbi-visit pa talaga kami ni Doc sa mga kanya-kanyang Sa mga baryo-baryo. baryo-baryo. Talagang papakita nila yung goat house nila. Tapos, pag nandun na kami ni Doc, sasabihin namin, sana po nakaiwalay yung mga manok, yung mga bibe, para hindi magtatai yung mga biserong kambing. Tapos yung hindi sana basa, sana may papag, yung mga ganang bagay. Look, I think yung failure ng mga naunang mga projects ay kung Kulang ng sino lang touch. gusto na bigyan, no? yung So- walang kambing, bibigyan. Yung walang hilig. mas effective itong ganito, SB. Kasi ang in-empower mo yung may existing na eh. At may hilig na. Hilig kasi ito eh. Di ba? So, hindi naman lahat nabiyayaan ng hilig sa agrikultura, sa livestock. Pero dahil nandito na ako sa government service, edi yung hilig ko, i-share ko na. Andito na rin naman. Kaya, Dorper, ba't ka nanunuwag, ha? Yung suwag mo ako? Ayan, paghapon, darak na sila. Darak mais, darak palay. Yan, malunggay, Malunggay. napier. Ang dami. Balat ng munggo. Siguro nung summer, ang nakuha kong balat ng munggo, mga around 800 sacks. Saan mo kinukuha? Sa daan, tinatapon lang. Sinusunog, ginagawang, Yung after sila mag-harvest. tinatanggal yung munggo seeds. Oo. Tapos iiwan yung balat sa along the road. Nakakain Susunugin. yun. Ay, favorite ng kambing ko yun. Oh, Tinry ko lahat I yan see. sabay-sabay. Gusto nila yung balat ng munggo. Kailangan mo nga lang, sir, storage. Kasi hindi pwedeng mabasa yung balat ng munggo, aamagin. Oh, I see. So, yun. Ay, First time ko tuwan-tuwa. narinig yun, Tapos yung balat ng munggo, may munggo pa. Hindi Munggo. natanggal lahat. So, pinapakain ko tong mga to, balat ng munggo na may munggo. Oo. Ay, sabi ko, next cropping season, harvest season, Oh. ay, talaga, libu-libong balat ng munggo yung kukunin ko kaysa sunugin, kaysa gawing mushroom. Kasi along the way, papunta sa bayan ng misis ko, nakikita ko nagbibilad sila, tapos nag-harvest sila. So, tatawagan ko yung mga tao ko, punta kayo dito, sabi ko, bili ng sako. Tapos, pag sinabi ko sa mga goat raisers, hindi pala nila alam. Hindi nila alam. So, sabi ko, by next cropping season, marami na akong katunggali niya na nagsasako ng balat ng munggo. Pero huwag kayong mag-alala, may nakontrata na akong covered court. Doon ko itatago lahat ng balat ng munggo ko. Siguro kahit 100,000 kaya, 100,000 sacks. So, ilan na po yung farmers na beneficiaries nyo? As Yung of this napuntahan na namin ni Doc Roland, siguro around 18 barangays na. Goat raisers, mga nasa 600 siguro. Out of the 18. Kasi we are 45 barangays. time? Dami na. Ang dami. Ni-record namin eh. Hindi lang namin kaya because yung budget and time na mapuntahan lahat, pero iikutin namin lahat. Usually, ginagawa namin, Doctor's Day is Kambing Day. Wednesday evening is meeting. Thursday morning, hanggang hapon na yan, hanggang gabi, Kambing Day. Tuwing Kambing Day, ilang farmers ang binivisit nyo? Lahat ng goat raisers sa barangay na yon. Okay. Kasi involved yung barangay kapitan, Oo. kagawad ng agriculture. Tapos, sila din, si SB, si Doc nandyan, may project yung munisipyo. Punta tayo, habol tayo. Pero ano talaga, SB, ang chairmanship mo? Chairmanship ko po, Committee on Education, Health, Cooperatives. And cooperatives. So, hindi ka sa agriculture? Vice Chairman ako sa Agriculture. Okay. Nung kinukuha ko yun, bakit gusto mo sa Agriculture? Hindi, ako sa animal. Kayo sa farmer, ako sa animal. Oh, I Diba? see. Kasi, we need to add additional strings of income to our farmers.
Para in case of emergency, may magkasakit, graduation, tuition fee, may na-ospital, yung farmer na may kambing, magbebenta ng kambing, eh dahil upgraded na yung mga kambing niya, hindi na babaratin dahil malalaki na, matataba. Mas Sulit. mahal. Yan, Mas mabebenta. mahal, mabebenta. At may narinig ako sa'yo kanina magandang statement, SB. May bebenta siya, masusolve yung problema niya na hindi nangingi sa politician. Na hindi nangingi sa politician, hindi nangungutang. Diba? Kunyari, nanganak yung asawa niya, si Sarian, 30,000. Imbis na mangutang, manghingi, at lumapit sa politiko, o di magbenta siya ng 5 kambing. Bayad. Solve. Pero dapat, maganda yung kambing niya, hindi na native. Para Even for tuition fee. Tuition fee ng mga Allowance. bata. Oo, allowance. Kasi ang kambing, Sir Buddy, wala nang ibang ginawa kundi kumain, tumae, magbuntis at manganak. Yun lang. In between, magkakasakit yan. Kaya tayo may Municipal Veterinary Office. Kaya may libreng gamot, may libreng bakuna, may libreng purga. May blood test ba kami ng kambing dito? So, ibig sabihin mo, SB, hindi lahat ng munisipyo may veterinary office? Wala? For cities, lahat meron. City Veterinary Office. Okay. For municipalities, optional. For a Nandun first sila class. under ng MAU. MAU. Parang section lang siya, veterinary section. Walang veterinarian. I see. So sa amin, may sarili na. First class municipality with a separate municipal veterinary office. Kaya kasi first class municipality. Tsaka hindi lang naman kambing. We have domesticated animals, cat, dogs, pets, livestock, chicken, poultry, di ba? Ducks, goat, sheep. Ang dami. Malaki pa rin. Ang laki pa rin eh. Tapos sa Concepcion, we have 2 AAA poultry dressing plant. Kumikita yung bayan namin doon. Di ba? Per manok na hina-harvest. Kumikita kami doon. Meron kami mga meat inspectors doon. Mababait itong mga to. Kahit di sila nagsasalita, observan mo lang, titignan mo lang, malalaman mo anong problema nila eh. Di ba? So, simula bata, animal lover na ako. Ang dami ko nga ang aso eh. Yung aso ko may isang buong bahay na. Ayan, si Doc din ang... Hanggang buong ngayon. bahay. Oo. Dahil namuliti ko ako, yung mga aso ko, 2 na yung babysitter. Dati ako eh. Ganun lang ginagawa ko, Sir Buddy, noon. Mag-aaral ako sa Manila. Magpapaligo na ako ng aso ng Sabado-Linggo. Magsisimba, mag-aaral. Magsisimba, magbebenta ng aso. Noon, ang mamahal ng aso. Pedigree dogs yung akin, mga champion line. Kaya talagang... Nag-dog show ka. Yung mga kaibigan ko. So, yung mga line ko, mga dog show. Bata pa lang ako nung college. I took up political science at Lasal Dasma. Then, nag-law ko sa Lasal Manila. Then, nag-MA ako sa Lasal Manila. So, may pera ako habang estudyante, di ba? Magkano ang aso noon? Golden Retriever. 6 digits. So, enjoy. Yun lang. Ilan taon ka na ngayon, SB? Kung hindi mo, kung maglolokohan tayo, Sir Buddy, 22. Kung maglolokohan tayo. Maglolokohan. Pero ito to, 31. 31. Batang-bata. Advantage ba yung SB na bata? Advantage. Una, energy eh. Energy, no? Second, yung fresh thinking. Iba, no? Iba. Kasi, you came from Manila. I studied there all the way. Kasi uwi ka dito sa province. You bring new ideas and what have you learned there? Diba? Diba? Under that prestigious university. So talagang magkaka-culture shock. Kasi iba yung orientation mo doon, iba yung orientation dito. Na-culture shock ka? O sila yung na-culture shock sa akin. Pero 9 years na akong college instructor. So, nagtuturo ako sa college. Saan? Sa Holy Angel University. Dito, Angeles? Angeles, pastime ko yon. Evening. So, two subjects, 3 subjects. Philippine history, constitution, government. Di ba? Kasi we want to share. Di ba? At least doon bayad. Sa politika, lahat libre. Diba? Lahat labas. Doon, per ora bayad. Di ba? So, enjoy lang. Di ba? Okay. You have bit of everything. Anong nga isip mo? Ba't pinasok mo ang politics? Pangarap, Sir Buddy. Pangarap mo? May politician sa family niya? Yung kapatid ng great-grandmother ko, former vice mayor dito. Pero matagal na yun. Matagal na. Tsaka medyo malayo. O kaso, ang problema, nung lumalaki ako,
sinasabi nila nabuhay si Apong Adring. Si Apong Kamukha Adring, mo. principal yon. Ah. Principal, then turned vice mayor. Kaso na slain, assassinate nung martial law. Pero not politically related yung angle of death. 1973. Kapatid ng lola ko na nag-alaga sa akin. Wala ka pa nun. 1973. 1993 ako. Kaya lumalaki. Tapos, na-inspire ako ng Sir Buddy. Oo. Sinama ako ng lola ko sa munisipyo. Nakita ko yung mayor, nagpa-flag ceremony. Oo. Nakabarong, may pick-up, may bodyguard. Nagpa-flag ceremony. Ah. Kaya nung ako na politiko, sabi ko, Lola, ano yon? Mayor. Someday I want to be a mayor, sabi ko. Kaya ayoko na. Ayoko na. Okay. So, patalas na sila yun. Ayun. Going back to the goats. Oo, ayoko na. So, how's your, itong goat farm mo? Kamusta? Okay lang. Is it a hobby lang? Hobby lang na at the end of the day, ang gusto ko kasi is ma-upgrade yung mga kambing sa bayan ko. Yun. It's more Kaya on ang that. ginagawa, Advocacy talaga. It's not a pagkakitaan. hindi. Kasi may kambingan ako, wala, okay lang naman ako eh. Di ba? Pero yung tuwa na madudulot ng kambing ko sa mga kapwa ko magkakambing, yung native nila na upgrade ng Anglo, tas nanganak, hindi mo mabibili yung tuwa ng farmer. Kasi maganda na yung tenga, malalaki na yung bata. Tapos, yung nanay na native, dumededi pa lang yung anak, malaki na sa nanay. Tapos after kong Anglo, pag na Anglo ko na, Bower naman. So ngayon, Para meet- ang upgrading mo dito ay Anglo muna. Anglo muna. Kasi eventually, itong mga native ko, pag na-upgrade dyan, nabenta, hindi ko naman ibebenta eh. Papalit ko sa farmer. Buntis na siya, upgraded, buntis ng pure breed. Bigay ko, palit tayo. Ito na sa'yo. Di, yung jeans, pati yung stock. Di ba? Advocacy. Hindi na matutumbasan ng pera yun eh. Kanya-kanyang trip sa buhay, ika nga. Oo. So itong mga to, halos pa na, marami pang native. Marami pa. Yung mga upgraded na yon nando sa farm ni Doc. Nasa Kasi farm ni Doc. you cannot put all your eggs in one basket. Aha. Poging-pogi si Pogi, oh. Si Anglo, si Hercules. Basic ka. Busy. SB, sobra. Hindi ko ma-imagine ganun pala ang schedule ng politiko. Talaga. 1:30 na. Sabi ko nga, ginagawa ko lang ng Sir Buddy, mag-aral, mag-alaga, magpalit ng aquarium, magpaligo ng aso, maglinis ng sasakyan, magsimba, tapos aral na ulit. Yun lang yung cycle eh. Pero, ngayong nasa public service na, 24 hours. Yung anak ko nga, niloloko na ako, maghanap na ng bagong daddy. Ilan na ba anak mo? Isa pa lang po. 6 months. Oh, si Dos. Newlywed ka lang. Bagong kasal ako. Oh. Last year. Ayun, di. Tsaka ang gusto kong kulay yun, silver. Kaya nakita silver. niya, marami-rami akong silver. Yun yung gusto kong kulay. Yeah. Normally naman, ang mga goat racer natin dito sa Concepcion, very enthusiast na ma-upgrade. Kasi as we observe, mga native pa talaga. Oo. So, kung... Pero siguro pangarap nila ma-upgrade talaga. Wala lang definitely, capability, no? oo. Mm-mm. Walang capability. So, napakalaking tulong ng programa ng munisipyo na merong libre. So, nakakapag-disperse kami ng mga back, na mga upgraded. And at the same time, monitoring yung health ng mga kambing. So, may libreng medication din tayo. So, libre advice. Sabi ko nga, dahil personally, may experience din ako sa pagkakambing, yung nasi-share natin sa mga goat racer natin, Experience. Oo. Experience mo. nasubukan ko Hindi na. yung binasa lang. Oo. Yung kambing, yun yung magaling. nilagyan ng tawa sa mata. Ikaw kaya lagyan ko ng tawa sa mata. Anong mangyayari sa'yo? So, ano nga sabi ng mga farmer, Doc, bakit lahat ng question namin meron kang sabi ko? Sagot. Sa haba ng panahon na hobby ko din initially, eventually naging parang business na rin. So, sabi ko lahat ng na-suggest na experience ko na yung mga problema. Initially, naging experimental nga yung sarili kong mga Kambing. 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 Kung aling medication yung mas efficient.
So, yun yung sinishare natin ngayon sa mga goat racer. So talaga you work hand-in-hand ni SB. Tama. Oo. So, on legislative, so budget proposal, si SB yung nagpo-push. So, ako naman yung exhibition nung program. So, ang laking tulong sa mga farmer. So SB, first term mo pa lang to, no? So itong project na to, it's going on for how many years now? Ngayon pa lang. This year lang. Wow. Second year pa lang yan. And you have 600 beneficiaries immediately? For 16 barangays. Ang dami. Ang dami. Bilis. One time nga, namumurga si Doc ng bakat kalabaw. After session, nakabarong pa ako. Talagang punta ako kasi excited ako eh. Di ba? To see carabaos as big as talagang malalaking mga water buffaloes na, di ba? Nagpunta ako. Hilig-hilig. Sana. Hilig. Matignan, makita yung potential ng kambing sa Pilipinas. Yeah, actually may demand naman din talaga kasi talaga. Sino bang may ayaw ng papaitan? Lalo na kapag pag may lalo okasyon. lalo na sa norte. Norte, actually. Oo, ano yan? Nagkukulang yung mga kambing nila. Ano talaga yan? Pag may bisita ka, yan talaga. Ano. Tsaka problema natin, mga magnanakaw. Ang kambing. Magnanakaw. Kasi mas madaling maraming incident ng kumbaga sa mga baka may cattle rustling law si President Marcos noon. Sa kambing mas madali kasi sasakay na lang sa tricycle pati Sakay yung na lang, sidecar. Diba? Tsaka pag may magnanakaw ng kambing, pipiliin niya yung malaki. Hindi niya pipiliin yung maliit. Ito si full tank. Ibig sabihin, yung pwede na yung ibenta immediately. Ang ano lang sa kambing, dapat yung food. Hindi nawawala. Kaya yan, meron akong silage, meron akong darak, tapos lalagyan ng damo, pati sa baba. Food. Kumbaga, only food. Oo. Only food. Tapos stress. Malaki ding ano sa kambing yung stress. Stress sa transport, stress sa climate. During summer. Ayan, Meron sila. breeding na namin to ni Doc. Ayan. Pure yan. Breed na namin yan. Itong medyo black? Black-brown, yes. Black-brown. Bata pa yan. Ilang buwan na to, Doc? Yung babae natin yan? Mag 6 months lang. Bata yan. Ayan, si Pogi, di ba? Saan yan? Saan breed from Switzerland? So, dyan galing yung Toblerone. Milk ng Tom. Di ba? Kakao galing sa atin. Cocoa. Kakao, cocoa. Tapos, gatas ng Switzerland. Saan yan? From JSJ Farm. Step 1 to eh. Step 1. Si Doc nasa step 2, 3 na. Okay. You cannot put all your eggs in one basket. So, yun. Ang dami pang political engagement. Tama ba si Vice Resty Sibog, ninong ko. Nino sa wedding? Sa wedding. Paano kayo naging ano ni Vice? Ano kami, coordinator namin si Vice Mayor Resty sa Kabayan Party List. Kasi before ako nag-politician, congressional staff ako nung aking law professor sa Lasal na naging congressman ng Kabayan Party List, si Congressman Attorney Ron Pisalo. So, staff niya ako. Oh, I see. Then, nag-counselor na ako, pero I'm still connected with Kabayan Party List. Kaya nakakatulong tayo all over the Philippines. Si Vice Mayor Resty, isa sa mga naging coordinator natin for Candaba, Pampanga. Tapos, nakuha ko pang ninong sa kasal. Ayos yun. Malupit yun. Sa mga taga-Candaba, wag niyo pong sayangin at wag nating panghinayangan natin. Alam mo, Sir Buddy, ako nun, after ko mag-political science, nag-take na ako ng entrance exam for MA sa Australia. For my grade. MA in Public Administration sa University of Canberra. Pasado na, lumabas na. Nung aalis na ako, sabi ko sa daddy ko, ay daddy, teka lang. Bakit? Pangarap ko pala maging politiko. Pag umalis ako ng Pilipinas, kasi ate ko nauna eh. Nauna yung ate ko, mami ko andon. Pag nauna ako, ay pag umalis ako, hindi na ako makakabalik. Kasi mag-work na ako doon. Paano yung pangarap ko, childhood dream ko na maging politiko? Enter na lang ako law school, sabi ko. Pasok na law school. Nag-law school ka. Nag-law school naman, hindi natapos na politiko. Kanya-kanyang hilig. Masaya ako sa ginagawa. Tsaka bata pa ako,
Isa lang naman sabi natin, you have bit of everything. Sabi, 9 years, I'm one of the youngest college instructor of Holy Angel at the age of 22? Diba? 22 years old. No? So, you all of the idealism, but now I'm into reality, magka-crush talaga. So, you need to blend. Marami kang realization. Oh, marami. Marami, kaya nga yung kambing ko nadamay sa programa kasi there's bahala na si Lord. Basta itong mga kambing ko, ito yung babait ng tupa ko. Si Dorper. Yeah. Pampatanggal ng stress yan. In politics, tatlo lang yan, yung mga gusto mong connections. Tatlong tao, saan sila makikita? Oh. Sa church, Church, sa munisipyo, saka sa sabungan. Sa sabungan. Tatlo lang yan. Nangangampanya ako na sa sabungan. Tulungan niyo po ako. Talaga? Si mami ko lang kasi yung Kapampangan. Si daddy ko is from Iloilo. Seaman. Seaman from Iloilo. So mami ko, tapos hindi pa ako dito nag-aral. Oo, hindi ka nila Manila. talaga kilala. Ay, nag-high school ako, Las Piñas. Huling aral ko dito, grade 2. Grade 1. Grade 2, Manila na. Kakain na sila, di ba saya-saya? Okay, so lipat tayo. Lipat Doc, kayo, Doc. Sa Pare sayo. dyan, tara na. Pare, palipat muna yung 2 box ng pakwan kay Sir Buddy. May pakwan. Agribusiness merch is now available on Shopee and Lazada. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.